Sa bawat sulok ng gabi, may mga kwentong hindi nabibigkas. Mga lihim na binubulong lamang sa dilim. Handa ka na bang makinig? Ito ang mga bulong sa dilim. Magandang araw sa iyo, Papa Don. Isa po akong foreman sa construction. Ang scope of work po namin ay waterproofing. Sanay na po ako na naa-assign sa kung saan saang lugar sa Pilipinas. At madami na din po akong kakaibang karanasan sa bawat lugar na napupuntahan ko. Pero itong ibabahagi ko, ang isa sa hindi ko malilimutan. Na-assign ang grupo ko sa Leyte. Hindi ko nasasabihin ang saktong lugar upang hindi ito makaapekto sa mga nakatira doon kung sakali mang may nakikinig na mga taga dito. Ang project ng aming kumpanya sa lugar na yun ay isang malaking swimming pool at ang grupo ko ang siyang gagawa ng waterproofing. Pagdating namin sa lugar ay naghanap kami ng matitirhang bahay habang nandoon kami at nakahanap naman kami kaagad. Malapit ito sa aming project at ang pinakamaganda dito ay magkakahilera ang mga karinderya sa gilid ng dadaanan papunta sa project at pag-uwi sa bahay na inuupahan namin. Medyo mabigat ang trabaho namin kaya mas magiging pabor sa amin ang pagkain sa karinderya kaysa magluto pa pag-uwi ng bahay. Lumipas ang 2 linggo ay maayos naman ang takbo ng trabaho namin. At lahat din ng karinderya na dinadaanan namin ay nasubukan na namin kumain. Natikman na namin ang lahat ng mga luto dito at alam na namin kung kanino ang masarap na luto at yung hindi masarap. May isa kaming tauhan na locally hired at nabanggit niya sa amin na may isa pa daw karinderya ang hindi namin nasusubukan. Masarap daw ang lugaw dito. Kaya bago matapos ang trabaho ng araw na yun, ay nagkasundo kami na dumaan sa karinderya na yun bago umuwi. Na mag-uwian nga, ay dumiretso na kami sa sinasabing karinderya na yun. Kaya pala hindi namin napapansin ang karinderyang yun, ay nasa liblib ito nakapwesto. At kung hindi taga doon, ay hindi ito mapapansin. Pagdating namin doon, ay kaagad kaming humanap ng mauupuan. Gawa sa kawayan ng buong karinderya at ang mga lamesa at upuan ay yari din sa kawayan. At ang likod naman nito ay isang malawak na damuhan at talahiban. Matapos naming makahanap ng pwesto, ay kaagad kaming umorder at ang pinili namin ay yung lugaw na may laman. 8 katao kami nun, kaya medyo naghintay pa kami ng ilang minuto bago na iserve ang order namin. Ganun na lang ang tuwa naming lahat kasi ang daming nakalagay na laman doon sa lugaw namin. Parang mas madami pa nga yung laman kesa sa lugaw. Dahil nasanay ako sa mga lugawan sa Maynila, ay kalamansi agad ang hinanap ko at ganun din ang mga kasama ko. Pero wala kaming nakita kahit man lang suka. Yung isang kasama ko ay nagtanong doon sa serbidora kung may kalamansi ba sila. Nagulat kami sa sinagot ng isang matandang babae na sa palagay namin ay siya ang tagaluto. Sinamaan kami ng tingin nito at nagsabi na, "Wala kaming kalamansi at hindi na kailangan ng kalamansi ng luto namin." Dahil sa inasal ng matanda ay hindi na kami naghanap ng kalamansi at kumain na lang kami. Masarap nga yung lugaw nila, lalo na yung laman loob na nakahalo. May kakaiba itong lasa na hindi ko pa natikman sa ibang lugawan na nakainan ko na. Nang matapos kaming kumain, ay nag-take out kami ng 3 order para sa mga engineer namin. Nung magbabayad na kami, ay bigla ulit nagsalita yung matanda. "Mag-iingat kayo palagi mga amang." At saka itong ngumisi sa amin.
Pagdating namin sa bahay na inuupahan namin, ay kaagad namin na inalok ng may pagmamalaki ang dala naming lugaw sa mga engineer namin. Kaagad naman nilang isinalin sa lalagyan ng lugaw na dala namin. Kagaya namin, naghanap din sila ng kalamansi. Mabuti na lang at may puno ng kalamansi doon sa inuupahan naming bahay. Kumuha yung isang kasama ko at kaagad na pinataka ng kalamansi yung lugaw na hinaluan na ng laman loob. Tangina, lahat kami nung araw na yun ay nagsuka ng nagsuka dahil sa nakita namin. Yung mga laman loob ay naging mata at daliri ng tao. Meron pang parte ng tenga at balat na may tatong letter K. Dahil doon ay nag-inom kami magdamag at wala kaming naging topic kung hindi yung kinakainan namin. Kaya pala walang kalamansi dahil may tinatagong kakaiba yung karinderyang yun. Kinabukasan ay hindi na pumasok yung taong nagdala doon sa amin. At paglipas ng ilang araw ay pinilit kong magpalipat ng ibang lugar dahil kinikilabutan ako tuwing maiisip ko na kumain ako ng tao.